At isang panibagong araw na naman po ang binigay sa atin ng Panginoon. Turn around, shake hands again with one another and say it's good to see you. Kanina alam ko po nagkamaya na kayo pero ngayon marami na tayo. Kaya let's give our best smile sa inyong mga kanan, nasa likod, nasa harap. Sige po, go ahead. Yan, sige ngitian ninyo. Pag kinamayan nyo, ngitian. Yan. Mamaya na tayo lumayo, mamaya tayo lalayo. No? Yung mga nasa kanan, nasa likod at nasa harapan lang at nasa kaliwa lang muna ninyo ang inyong abutin. Yan. Amen. Amen. Alright. Again, let's do it. Let's try it. Are you happy this morning? Amen. 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 Yan. At ngayon pong umaga, salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagkasama-sama sa ating pong pananambahan sa umaga po na ito. And I hope that everybody is excited for our service. Amen. Amen. Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating Sunday School. And last Sunday, we had a great lesson regarding the sovereignty of God. And ngayon, itutuloy po natin ulit ang ating pong lesson po na yan. I hope you still remember that lesson. Amen? Ano lang po, konting survey lang. Sino po ang nag-ano? Kasi since that we are posting this on YouTube and our Facebook also, sino po ang mga nagre-review ng Sunday School and even the preachings of our pastor? Would you please raise your hand? Meron po ba na gumagawa po niya na, yan, no, medyo ilan-ilan lang po. No? But I would like to encourage you to do that. Alam niyo po, lalo na sa mga lalaking hindi naka-attend ng Men for Christ, no? You really missed a great lessons and preachings, especially the last night. My goodness, no po? And kaya I would like you to encourage, actually posted naman na po yung ating mga main services nung Men for Christ. And also, yung mga preachings ng ating mga pastor, alam ko gumagawa po niyan, karamihan ay yung mga nasa Sunday School, sila yung mga nasa second session, tama mo, second session, no? Second session, nami-miss nila yung preaching, and the good thing ay nagre-review sila kapag after ng morning service. So, maganda po yan mga kapatid upang hindi wala po tayo ma-miss. At lagi po, alam nyo kung pinagtsatsagaan nga natin yung reels na napapanood natin ipon-ipunin mo yun, makakabuo ka ng 1 oras ng service dun So, kaya let's do it. Amen? So, last Sunday, we had a great lesson about the sovereignty of God, and ngayon po itutuloy po natin yung sovereignty na yung lesson about the sovereignty of God. So, if you have your Bibles with you, again, let's turn our Bibles in the book of Psalms, chapter number 73. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen? At alam ko po na ang bawat isa ay welcome sa ating pong simbahan. As you can see doon sa ating main entrance, may malaking welcome po doon. Amen? At alam ko, natutuwa kayong makita po yan. Amen? Alright, Psalms chapter number 73, let's proceed with our main 2 verses. Verse number 25 down to verse number 26. Verse number 25 and verse number 26. Para po sa aming mga bisita at sa aming po mga nasa virtual crowd, if you don't have your Bibles, ay meron pong kayong katabi. Kung meron man po kayong katabi na may Bibles, na po, kindly share to them your Bibles. And kung hindi nyo na nababasa ang mga maliliit na letra na nasa Biblia, ay magpo-provide po tayo ng verses on the screen so that everybody can read with us. Amen? Alright. Sabi po ng Bible, Psalms chapter number 73, verse number 25, Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Okay, what a great passage. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na inyo ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Lord, we thank you for your faithfulness to us, Panginoon. Even though we do things, oh God, na hindi po naging kaaya-aya sa inyong harapan, but still, because of your unfailing love towards us, kami po ay ginising po ninyo at binigyan nyo kami ng panibagong buhay. At hindi lang po yun, kami po ay dinala po ninyo muli sa inyo pong bahay panambahan. And since we are here, oh God,
ay ako po ay nakikiusap na kami po ay bigyan nyo ng bukas na puso at bukas na kaisipan to accomplish the purpose, O God, of our coming here sa inyo pong tahanan. Huwag niyong pahintulutan na ang diablo ay magkaroon po ng puwang sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, please flow through us and help us to accomplish the purpose ng aming pagpunta po dito. And also, just use me, make me a blessing. And kayo po ang patuloy na magbigay po sa akin, Panginoon, ng sapat na karunungan, Panginoon, to deliver your lesson this morning, to encourage us to trust in your sovereignty. Bless this lesson and please forgive us from all of our sins. In Jesus' name, amen. Amen. Please be seated. Again, magandang umaga po at ating pong itutuloy ang ating pong lesson all about the sovereignty of our God. And sabi ko nga po, we've reached the point na kung saan nandito na po tayo sapagkat ang ating pong tema ngayong pong taon po na ito is all about that I may know Him at kung paano po natin siya makikilala. And just like what we are always, I'm always telling you mga kapatid, no po, kung gusto mo makilala ang isang tao, alamin mo kung ano ang kaya niyang gawin para sa iyo. That is an old saying actually ng pagpapakilanlan or pagkakilanlan mo sa isang tao. If you want to fully give your trust to a person, you know first kung ano ang kaya niyang gawin para sa iyo. Especially sa mga businessman, ay ito pong kataga po na ito or ito pong konsepto po na ito ay hindi na po bago po sa inyo. Because you will not, for the reason that you will not invest on someone or on something na wala kang kasiguraduhan. Tama po, amen. Di ba? Normal po yan sa investment. And kaya nga kapag ang isang businessman ay mag-i-invest, hindi lang siya basta magpapakawala ng malaking pera, mag-share ng kanyang half of his company or a portion of his company towards a person nang hindi niya alam kung ano ang kayang gawin sa kanya nung kanyang pag-iinvestan. Di ba? Now, sa ating pong buhay bilang isang tao, actually, alam ng Diyos, unang-una sa lahat, alam ng Diyos, na maaring ito man, ang dating man po sa atin ito, mga kapatid, ay medyo makirot ng konti or masakit ng konti, but alam ng Diyos na wala rin siyang makukuha sa atin. But still, without any doubt, siya po ay nag-invest sa buhay po natin. Di ba? Now, with our theme that I may know Him, para mas na, because that is the Apostle Paul's desire. Alam niyo po, last Men for Christ, yan po, dyan po umikot ang usapin. No? Sa katangian ni Apostle Paul, sa kung anong meron si Apostle Paul. Everything pinakita ng ating mahal na pastor noong Men for Christ, kung ano ang mga accomplishment na nagawa ni Apostle Paul. Yung confidence niya in the flesh, even sabi nga ng ating mahal na pastor during his preaching, the bragging rights na meron ng isang tao, sabi ni Apostle Paul, I more. Kumbaga, wala. Lahat ng pwede niyong ipagmalaki, meron din ako niyan. Actually, higit pa ang meron siya. But his ultimate desire is to know God more. Nawala sa kanya yung mga desire niya sa mga bagay na mamaya madadaanan po natin yan. At napunta siya doon sa pinaka-ultimate desire ng kanyang buhay, and that is that I may know Him. Diba? And sabi niya pa nga doon, lahat ng pwede kong matutunan sa kanya ay kukunin ko upang mas lalo ko pa siyang makilala. Lahat ng meron ako, I count it but dung para makuha ko ang ultimate prize, and that is to win, to gain Christ in my life. Alam niyo po kung bakit po yan nasabi ni Apostle Paul? It's because of one word, sovereignty. Sovereignty. Kung maalala niyo po last Sunday, nagpakita po ako sa inyo ng illustration po dito na Diyos na lang atang natira. Ayun ba? Okay? Kung naalala niyo po last Sunday, nagpakita po ako sa inyo dito ng illustration. A simple illustration na kung saan yan po ang nangyayari po sa atin. Sabi ko nga po last Sunday po sa inyo, humans are always trying to navigate their own destiny. Alam po natin yan, kaya nga po tayo bulag doon sa sinasabi po nating illusion of self-sufficiency. The illusion of control na kung saan kung anong meron tayo, we thought that we can control our destiny. May pera ka, parang ang isang tao, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng malaking pera,
Parang lahat ay kaya niya nang gawin sa mundo. Bakit? Kaya niyang bayaran ng tao, kaya niyang bayaran ng pangyayari. Pero as far as we know, we all know is concerned, as far as our knowledge right now about the news is concerned, yan ang pinakamalalang problema ng tao ngayon. Bakit po? Yung mga nagpakilalang merong malaking pera at merong may pera, sila rin ang may mas malaki pang problema kaysa sa malaking perang nakuha nila. Diba? That brings us to answer the question, pera nga ba ang kasagutan? Hindi. Sikat. Okay, punta tayo sa kasikatan. When it comes sa kasikatan, maraming sikat na sumikat sa ibabaw ng lupa na ito, nagkaroon ng pangalan sa ibabaw ng lupa na ito, then all of the sudden, you will read or you will hear it from the news na sila ay napariwara ang kanilang buhay. Ano ang nagdala sa kanila doon sa point na nagkaroon sila ng ganung klaseng buhay? Is it the things na meron bang nag-fail sa kanila, hindi ba nila naabot yung pangarap nila? Actually, they reached everything. Kaya nga po sumikat sila eh. But all of the sudden, bang, bumagsak, makikita mo nasa streets, makikita mo pariwara ang buhay, makikita mo sira ang pamilya. It's because again of one reason, hindi sagot ang kasikatan. Because, sabi ko nga po, whether we accept it or not, sa ibabaw po ng lupa po na ito, madali tayong maapektuhan. From the material possession, financial position, and everything around in this world, kaya po tayong apektuhan. Hindi tayo pwede mag-conclude na hindi tayo maapektuhan ng mga bagay na pangyayari sa ibabaw ng lupa po na ito. Bakit po? It's because we are in the flesh. And we have no power against this world. Kaya nga, ini-introduce po sa atin ngayon ang isang persona na dapat yung dapat na mas lalo pa natin siyang makilala, it's because of the reason na siya lang ang hindi kayang apektuhan ng mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa na ito. Kaya nga po ngayon, kinikilala natin siya ng lubos. Ini-encourage tayo ng kanyang salita na kilalanin mo ako. Sabi ko nga sino yung mga even in the Bible, sino yung mga taong na-reach nila ang kanilang peak? For example, two persons that famous persons in the Bible na na-reach nila ang kanilang peak na kung tayo lang din ang tatanungin, hindi na nila kailangan ang Diyos. Kung tayo ang tatanungin, sino-sino po yan? Sino yung dalawang tao na yan? To give you, marami yan, pero natin yung prominent na dalawang tao, Solomon. Solomon, when it comes to wisdom, riches, and being famous, nasa kanya na lahat. The gold and everything, pera, wala ka. The richest man that ever lived and the wisest man that ever lived on earth. Solomon. Minsan parang si Solomon parang ano lang sa atin, parang hindi totoong tao. Parang katang isip lang. But to make the point, siya lang ang hanggang ngayon, ang kanyang templong tinayo ay nakatayo pa rin. Sino kaya po nakakapagsabi niyan? And according to many historians, the Dome of the Rock up until to this time ay wala pang major renovations na nangyari. Ilang taon ang lumipas, ilang gera ang dumaan. Up until to this time, nakatayo ang templo na yon. Sino lang po nakagawa niyan? Si Solomon. When it comes to fame, grabe ang sikat ni Solomon. Mas sumikat pa siya actually sa tatay niya eh. When it comes to riches, wala tayong masasabi kay Solomon. Sa lahat ng bagay, wala tayong pwedeng itumbas kay Solomon. Pero, ano po at the end of on his Ecclesiastes, ano po ang sabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. That is the conclusion of the whole matter. Pwede siyang mag-conclude. The conclusion of the whole matter is this: money. Bakit? May pera siya. The conclusion of the whole matter is fame. Bakit? Sikat po siya. But the conclusion of the whole matter is what? Coming from a man who has everything in this world is to fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men.
Again, binigyan ko na po kayo kanina ng pahaging, Apostle Paul. Education and sa kanyang pakikipag-socialism, lahat nasa kanya. But again, lahat yan, ang sabi niya, kinount niya as loss para lang makuha niya si Kristo. Now, para maintindihan po natin yan, yan po ang sasagot sa ating katanungan na hindi solusyon or hindi po tayo dapat mabulag ng illusion of control or illusion of sufficiency. Na kung saan sasabihin natin, dahil meron akong ganito, I can do it, I can do this, I can do that. No. Tandaan po natin that had it not been for God, hindi natin kayang gawin ang lahat. Written in the book of Philippians, a very famous verse in the Bible, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Lahat ng bagay ay kaya natin gawin, hindi dahil because meron tayong ganito, meron tayong ganyan. No, it's because of one thing. It's because of the sovereignty of God. Kaya nga po, dito sa ating pong talata pong binasa, makikita po natin dito mga kapatid, ang tatlong bagay. No po? Una, let's understand first the context. Okay? Puntahan po muna natin yung context. Na sa context po ng dalawang verse po na ito, verse number 25 and verse number 26 of Psalms chapter number 73, we can see here that yung tao, a man at his absolute limit. Okay, that's the context. Psalm 73, verse number 25 and verse number 26. Diyan po natin makikita ang isang tao at ang kanyang absolute limit. Nabanggit ko po ito last Sunday na ang tao, whether we accept it or not, ay may limitasyon po tayo. Ano po, naalala ko, after the Men for Christ conference, ang bihira, matibay talaga eh. Kami ni Sir Antonio, ni Sir Glenmark at ni Sir Steve, kung iisipin mo, grabe yung ginawa ng Men for Christ and everything, blah, blah. Pero nag-end po yung fellowship namin together with our pastor, nag-end ng 1:30 in the morning. Dito po sa Agoncillo, no, nag-iwahiwalay na yung mga kalalakihan diyan 1:30 in the morning. And then after niya naglinis, natira kami nila Sir Antonio at ni Sir Steve, ni Sir Glenn, natira kami nag-iwahiwalay kaming apat 7:30 in the morning. So lahat ng umalis ay nakapagpaalam pa kami sa lahat ng mga umalis sa madaling araw. And then, kung titingnan mo, parang wala eh. It's because nandoon yung adrenaline, kung tawagin nga natin. Hindi pa bumababa yung tama, yung excitement. It's because of what happened, kung paano bumaba ang Diyos nung Men for Christ, nagkikwentuhan kami. Lahat nandoon. But you will never miss the part na hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka matutulog ng buong araw eh. No, you will come to a point na talagang babagsak ka. Tinatanong ko nga sila kung anong oras sila natulog. Wala, pare-parehas na din kami. Yung time na pumasok na kami sa kwarto, bang, wala na talaga, bagsak na lahat. Eh sabi nga nila, habang nagdodrive pa sila ng motor, pumapadyak-padyak na sila. Kasi grabe na yung antok, grabe na yung pagod. Bakit? Because na-reach na yung limit. Mga kapatid, isa lamang po yun sa lagi nating nararanasan. Man has always a limit. Ang isang tao po ay lagi po yung merong limitasyon. Now, to understand this verse, puntahan po muna natin at kilalanin natin kung sino yung sumulat po nito. The psalmist Asaph, okay? Si Asaph, sinulat niya po ito. Asaph didn't write these words while sitting peacefully on his life. Hindi po niya sinulat itong mga words po na ito na siya ay payapa sa kanya pong buhay. He wrote them after going through a severe crisis of faith. Notice, severe crisis of faith. Not severe crisis of life, material things, etc. Hindi po yan. Severe crisis of faith. Ibig sabihin, yung kanyang pananampalataya po ay nasubok. Okay? Bakit po? It's because of the reason that he looked at the world and saw the wicked prospering while he was suffering, and admitted that his faith
had almost slipped away from God. Bakit po? Sino nga naman mga kapatid, di ba? Alam ko, familiar po ito sa atin. Na minsan may mga taong magsasabi po sa atin or minsan may mga taong nakikita tayo na wala namang Diyos pero ba't parang mas maayos pa ang buhay nila kaysa sa atin? Di po ba? Di ba minsan, lalo na kapag kamag-anak mo ang magsasabi niyan, akala ko ba may Diyos ka? Bakit ngayon nakikisakay ka lang, nakikisabay ka lang sa akin? Bakit ngayon ganito, bakit ngayon ganyan? Akala ko ba may Diyos ka? And then, kung ikaw minsan papaganahin natin yung ating human intellect, magtatanong ka talaga Oo nga no. Akala ko ba God will supply all my needs according to His riches? Pambira, riches. Yaman agad ang nasa isip natin. Pero bakit ganun? Diba? Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, hindi ito sinulat ni Asaph nang maayos ang kanyang kalagayan. Kundi sinulat niya po ito nang ganun ang nakikita niya. He reached the point where his physical strength was gone. It is very clear, basahin po natin in verse number 26, sabi po dyan ng Bible, my flesh faileth. My flesh faileth. And not just only he reached his physical strength, but also his emotional capacity was completely drained. Tuyong-tuyo si Asaph. Bakit? Ano po ang sabi dyan? My flesh and my heart faileth. Kumbaga yung isang bagay na lumalaban, para sabihin niyang hindi totoo yung nakikita niya, all of those things fail. Wala na lahat yun. Lahat yun ay nag-fail na. Hindi na po yun gumagana lahat sa kanya. He reached his absolute limit. Dito po natin makikita, mga kapatid, that we can see here that Asaph, he reached the exact point of the brokenness of man. Na-reach po niya ang brokenness ng isang tao na ito po ay nararanasan po natin once in our life. Amen. Lahat po tayo nakaranas nito. We can testify on this just like Asaph. Na minsan nag-fail talaga ang lahat po sa atin. It is that moment when your wisdom runs out. Yung tipong wala ka na talagang maisip. Diba? Your strategies fail. Yung ang dami mong plano, ang dami mong pinilano, pero miski isa, walang umepekto. Di ba? Nakailang New Year's resolution ka na, sabi nga ng ating mahal na pastor, pero lahat yun puro may sa umpisa. Hindi man lang natanggal yung Puro na lang resolution. Wala mong nangyaring solusyon. Diba? Strategies fail and yung ating pong effort as a human yields in zero results. Yan po ipinakita sa atin ng verse mo na. That is the context ng verse mo na ito. That a man will always reach his absolute limit. Alam niyo po, yan ang pinakamaganda po dito. Kapag tayo po, the encouragement on this lesson is this. If you really want to experience God's sovereignty, you have to reach your limit. Kailangan ma-reach mo yung limit mo. Alam niyo po kung bakit? It's because of the normal move ng isang tao na hanggat may kaya ka pang gawin, whether we accept it or not, and if we will be honest this morning, hanggat meron pa tayong kayang gawin, we will never think of God. Hindi po natin iisipin ang Diyos. In fact, kailan lang po tayo nananalangin? Kapag may kailangan tayo sa Diyos. Kailan lang tayo nananalangin? Kapag may gusto tayong mangyari. Pero sa lahat ng panalangin po na yan, hindi nyo po ba naiisip that we are always ending up into one kind of prayer? Pansin niyo po ba yan? Sa lahat ng ating panalangin, may kailangan ka, may gusto ka, ito yung gusto mong gawin, ito yung plano mo. We always pray to God in that kind of approach. But at the end, there's always one prayer na nagtatapos po tayo. Ano po yun? Ang paghingi pa rin ng tulong sa Diyos.
Bakit po? It's because of the reason, mula doon sa gusto nating gawin, mula doon sa gusto nating makuha, we do believe in ourselves that lahat ay ginawa na natin when it comes to the limit. Nasagad na natin ang ating sarili, na-push na natin ang ating sarili, pero wala pa rin nangyari. And we know that there is only one person that can help us, and that is our sovereign God. Kaya nga, ang unang ipinakita po dito ni Asaph, mga kapatid, is his limit. Ipinakita niya po dito ang kanyang limit. Bakit po? Para makita rin po natin that when we reach, when our flesh faileth, and when our heart faileth, wala na tayong magagawa. But, tinan niyo po, alam niyo po ba ang normal na galaw ng isang tao is this? And I do believe, yan po ay nababalot sa tinatawag po nating salitang pride. We all have a human pride. Ano po yung pride po natin? That minsan nakakatawa kahit tayo po eh. Alam ko nangyari na sa atin ito personally, individually rather nangyari po sa atin ito. That even though everything failed, pinapaniwala pa rin natin yung ating sarili na kaya natin yan. Di ba? Minsan, young people, pumupunta ka pa sa harap ng salamin, sabihin mo, self, kaya mo yan. Diba? Di mo ba? Nakakatawa minsan pakinggan, but that's the reality. Yeah, you can do it. Bibili ka pa ng t-shirt ng Nike, just do it. Diba? Lahat yan. Kaya nga, sabi nga natin, taya na, pati pamato. Diba? Kaya nga may mga kataga tayong kapit na lang tayo sa patalim. Bakit? Even though we know that we cannot do anything na, because our flesh fails, our heart fails, lahat na. Physically, strength, physically speaking, everything is gone. Pero alam natin minsan na nilalaban pa natin, pumapalag pa tayo minsan. Kaya pa yan, kaya pa yan. Kaya pa yan, bakit? Hanggat may buhay pa, kaya pa. Yan. Yan yung mga prinsipyo ng isang tao. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, let's learn something from Asaph. Kasi, yun nga po yung sabi ko, ipinakita niya sa atin that human can reach, ang isang tao can reach his limit. Sabihin man natin, maaaring yung limitasyon ko ay iba sa limitasyon nyo, but, again, the point is, you will reach your limit. At kapag nangyari yun, we must learn something from Asaph to trust on the sovereign God. Tingnan niyo po. Kaya nga ang nangyari, from the context, proceed tayo doon sa shifting, sa pag-shift. Okay? Sa pag-shift. Kasi kampante si Asaph eh. Kampante, tingnan niyo po, in verse number 1, sabi niyo po dito, truly, God is good to Israel. Grabe yung kampante ni Asaph na, mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos sa buhay namin. Even to such are of a clean heart. Grabe po, pag binasa niyo po yan, matindi ang kanyang pagkakampante sa Diyos. But on this part right here, sabi niya, everything fails. My heart faileth, my flesh faileth. Bakit po? It's because of the reason na lahat ng nakikita niya, maliban sa kanya, sabi niya, bakit parang mas pinagpapala pa ang wicked kaysa sa akin? Bakit ito pa? Ito yung kinikilalang walang Diyos, but parang sila pa yung may mukhang mas may Diyos para sa akin. Okay? Now, ito po ang ginawa ni Asaph. Chinange niya ang kanyang focus mula po doon sa pagtingin sa wicked at chinange na yan sa pagtingin niya sa Diyos. He stripped away every extra desire na meron siya. This is very normal, mga kapatid. Di po ba? Na kapag mas nakita nating pinagpapala, yung parang mas nakita nating may extrang dating yung isang tao, gusto rin natin magkaroon tayo kung anong meron siya. Yan po yung tinatawag po nating desire. Uy, sana all. Di ba? Kaya nga lumabas yung ganyang kataga eh. It's because of the reason, gusto rin nating makuha kung anong meron siya. Kaya nga, minsan, nandoon naiiwan yung kahit absolute zero na tayo, napapaniwala mo pa rin yung sarili mo na there's still more within me.
Bakit? It's because of the desire that we are talking about. Pero ang ginawa po ni Asaph po dito, tinanggal niya yung desire na meron siya sa pagtingin doon sa mga wicked na nagpa-prosper. Ano po ang ginawa niya? Notice the shift in verse number 25. Paakyat po actually tayo, ginawa natin paakyat. Okay? Verse number 25, instead of focusing his life doon sa, oy, bakit si ganito? Oy, bakit ganito? Oy, bakit ganito ang nangyari? Tapos ako ganito lang, may Diyos ako. Instead of doing that, he shifted, ang sabi niya po in verse number 25, whom have I in heaven but thee? Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Tingnan niyo po yung shift. Yung shift na ginawa po ni Asaph po dito is shifting from his focus on material possession of this earth. Sinift niya po yan into the sovereign God na nagpo-provide din naman lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa po na ito. Bakit po? Ito po kasi ang katotohanan. When life is easy, we desire hundreds of different things. Kapag madali ang buhay, mga kapatid, lahat ginugusto natin. Di po ba? Kapag madali ang buhay, lahat ginugusto natin. Ito po yan. Kapag ang buhay ay madali, ano ang kalimitang ginugusto po ng tao? Success, recognition, financial security, comfort, the ease of life. Yan yung dinidesire ng tao kapag madali ang buhay. But when a real storm hits you, God uses the trial like a fire to burn away every temporary comfort until only what is eternal remains. Ginagamit po minsan yan, narinig na po natin yan dito sa ating mahal na pastor. Ginagamit po ng Diyos yan minsan para mawala ang mga material possession na meron ka at ang matira lang ay yung desire mo para sa isang eternal na bagay. Diba? Sabi ko nga po notice yung pagkakampante ni Asaph. Kampanteng-kampante si Asaph. He 100% believed that God is great in Israel. God is good in Israel. Isa rin si Asaph sa sumisigaw na pag may nagsabing God is good, ang sagot niya, all the time. Hep, hep, hooray. Isa rin siya sa mga sumisigaw ng ganyan. Diba? Pero nung nakita niya na, mukhang baliktad ata ang nangyayari. But instead of focusing that, he shift into one thing. He strips away every physical, material, and earthly desire para ma-focus siya sa isang eternal na bagay. And that is the sovereign God. Kaya nga sabi po niya, whom have I in heaven but thee? Abay, sino pa? Ang nasa langit, na kakilala ko, maliban sa'yo. Na alam ko na maliban sa'yo. And there is none upon earth that I desire of thee. Kaya nga from that shift, brethren, napunta siya sa solution. Ano po yung solution na yon? Napatunayan ni Asaph that God is his strength and portion. Tingnan niyo po, sa pagtatapos ng verse number 26, ang sabi po ng Biblia, my flesh and my heart faileth. Everything fails. But, nandiyan na naman yung salitang but, na ang turo po sa ating na ang ating mahal na pastor na ang salitang but ay nagpapawalang bisa doon sa mga naunang sinabi. Ano po yung mga unang sinabi? His flesh, his heart faileth. But God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. Dito po natin makikita that when our human capacity fails, God doesn't just step in. Hindi lang po papasok ang Diyos
para iabot ang kanyang kamay at sasabihin niyang tutulungan kita. No. He will enter in your life as the foundation that you can stand upon on. Papasok siya ngayon sa buhay mo, hindi lang basta tulong ang iaabot niya sa'yo, kundi pundasyon ang iaabot niya sa'yo. Siya ang magiging pundasyon mo. Ibig sabihin, hindi ka lang niya i-reach, kundi sa kanya ka magtitiwala. Sa kanya ka magdi-depend ngayon. Bakit? Yan po yung sinasabi that God is the strength of my heart. Kasi normal sa isang tao na kung nasa ng ating puso, nandoon lahat eh. Kaya nga naibibigay natin ang lahat. It's because our heart is on it. But when our heart fails, we should realize na hindi na natin kayang maibigay ang lahat. Kaya nga dyan ngayon papasok ang Diyos na siya ang magiging pundasyon mo para pag kahit mawala ang lahat, hindi ka mawawala ng pag-asa. Bakit? Sa Diyos ka nakasandal eh. Sa Diyos ka nakasandal. And lastly, and my portion forever. And my portion forever. I don't know about you, brethren, but do we understand what word portion is? During those times, portion, it means inheritance. Inheritance, ibig sabihin, ito ang iiwan sa'yo. Okay? Ito yung makukuha mo. In Bible times, brethren, the portion was an inheritance. Yung sa atin ngayon, ang inheritance, mga kapatid, lupa, pera. Diba? Yan yung inheritance na iniiwan sa atin. But to say that God is your portion means He is everything you need to survive. Kaya nga ang ganda po ng sabi ni Asaph po dito eh. My flesh and my heart faileth. But God is the strength of my heart and my portion forever. Kaya nga dito makikita natin, nakampante siya, sige, mag-prosper na lahat ng mag-prosper dyan. Basta alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ano man ang mangyari sa ibabaw po ng lupa po na ito, hindi ako maapektuhan yan. Bakit? Who's my portion? God. Sino ang may hawak ng lahat ng yan? God. Sino ang nagro-rule over sa lahat ng mga bagay? The good and the bad. Sino ang nagro-rule sa lahat ng yan? God. So bakit ako maapektuhan? Sabi ni Asaph. That is the sovereignty of God. Now we should realize that, brethren, kasi para pag dumating po tayo sa punto ng pagkakataon na kahit nasa atin man na ang lahat or wala sa atin ang lahat, kaya pa rin nating magtiwala sa isang persona na kayang gawin at kayang mag-rule sa lahat ng bagay. Kaya wag po tayong papaapekto, mga kapatid, because that is the encouragement of this lesson this morning. To know who our sovereign God is. Tingnan niyo po, dito, ito po ay simpleng lesson lamang. Mula sa isang tao, totoong tao, na namuhay sa ibabaw ng lupa na ito, nakaranas ng discouragements, nakaranas ng problema, but still, ang sabi niya, God is still my portion and the strength of my heart. So, sabi ko nga po last week, iba't iba man ang approach ng Diyos sa atin, pero iisa lang ang ating Diyos. Iba't ibang pamamaraan man po kung paano sa atin nagpapakilala ang Diyos, but still, isa lang ang ating Diyos. And the God of Asaph, is still our God today. Hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Nasa today pa lang tayo, mga kapatid. Wala pa tayo sa forever. And if we're going to reach that forever, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi the sovereign God is still always revealing Himself to you. Kaya nga ang kailangan lang po natin gawin, magkaroon tayo ng desire to know Him more. Amen? I hope I've been a blessing po sa inyo ngayon pong umaga. Tayo po lahat ay magsitayo at pasalamatan po natin ang Diyos sa ginawa niya po sa atin sa umaga po na ito. Let's bow our heads for prayer, please. Our most gracious Heavenly Father, we glorify your name for what you have done in the midst of us this morning. Salamat po sa lesson na muli po namin kayong nakilala at ano po ang kaya niyo pong gawin sa amin
as our sovereign God. Salamat po na hindi nyo kami pinapahintulutan na mamuhay ng parang nanghuhula sa ibabaw po ng lupa po na ito. Salamat na kayo po ay patuloy pong nagpapakilala po sa amin. And this time, the fact that we all know kung ano pong meron kayo ngayon na kaya nyong ibigay po sa amin, ano pong katangian ang kaya nyong ibigay po sa amin. Please, teach us, O God, to have an humble heart, na mag-submit po kami sa inyo at mapunta po kami, magkaroon kami ng desire to know you more. Bagamat kami man po ay matagal ng Kristiyano, matagal na po kami sa simbahan, matagal na po kami sa Kristyanismong buhay, but still, O God, always teach us to have that desire to know you more upang kami po ay mas lalo pang masumpungan po ninyong lumalago po sa inyo pong gawain. Salamat po at patawarin niyo po kami sa iyong pagkukulang at pagkakasala. Bless the remaining part of our service this morning. All these things, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen.